Day! Oh, baka nagtataka kayo, bakit ako may pink? Siyempre, I love kakampi. Anyways, mga Inday, anong thrift mo? Podcast presents Indays, ang sumbungan ng bayan. Para sa ating last but not the least episode, mga Inday, ito ay kwento ng isang kainday na nagsimulang pikit at tahimik, ngunit namulat at gamit ang kaniyang boses para ipaglaban ang tama. Sana all may tama. Ang kwentong ito ay naglalaman ng istorya ng paglago ng isang individual. Pinamagatang Sue Bumuto. Sue Bumuto. Ako si Sarah. Ciao! Kapangalan ko. Yes po, Sarah Diaz. Sarah Diaz. Kaya simulan na natin. Isa po akong loyal na tagapakinig ninyo. Thank you for the love and support. Totoo po. DDS po ako. Wow! Anong DDS yan? Die Hard. Inday Tasha supporters. Ay, thank you so much for the love and support. Sinulat ko po ito para ipakilala ang kwento ng aking kaibigan. Tawagin na lang po natin siyang pangalang Sue. Hindi Sue na ididimanda. Hindi rin Sue na sa Tagalog ay nakita. At higit sa lahat, hindi Sue. Huwag po kayong mag-alala. May consent po ito. At malinaw pa po sa kanya ang lahat. Hindi confidential. Si Sue po ay hindi influencer at hindi rin po nepo baby. Isa lang po siyang normal na Pilipino. Normal sa umaga, pagod sa hapon. At pagdating sa gabi, alam mo na. Ganito po kasi, araw-araw niya, ginigising siya ng alas 5 ng umaga kahit alas 8 pa ang pasok. Dahil kailangan niyang makipaglaban sa traffic na para bang anumang oras ay magta-transform na siya na Power Ranger. Sabi nga niya minsan, Sarah, mas mahaba pa ang pila sa jeep kaysa sa pasensya ko sa ex ko. At oo raw, pareho talagang nakakainis. Pero pareho ring mahirap bitawan. Sa trabaho naman, si Sue ang tipo ng empleyadong maraming kayang gawin. Encoder, tagapakinig ng problema ng office mates, tagaayos ng kung ano-anong hindi naman niya trabaho, at minsan tigasalo ng pagkukulang ng iba. Tahimik lang pero laging maaasahan. Buti pa siya, no? Ang sahod niya ay sapat lang para mabuhay. Pero kulang para talagang sumaya. Sabi nga niya, ang sweldo ko parang love life ko. Ay pumapasok, pero mabilis din lumalabas. Habang nasa lunch break nga kami, ay nag-rant ako sa kanya. Sabi ko, na hindi talagang makatarungan na yung mga opisyal ng gobyerno, na hindi man pumapasok ay mas malaking sweldo pa kaysa sa atin. Natamaan ako doon. Sila pa yung nakakapanggasta sa mga kung anong luho nila. At lalo ang unfair para kay Sue na laging over sa work. Pero under the pay. Pero ang naging sagot niya sa akin ay wala siyang ganong alam sa topic na yon. Na hindi niya nga raw alam kung sino nga ba yung mahahalal na senador noong nakaraang eleksyon. Sabi ko naman sa kanya na simpleng tingin-tingin lang sa paligid ay mararamdaman na niya ang pangdaraya sa ating lahat. Kaya naman, bigyan ko siya ng misyon. Sabi ko sa kanya, i-take note niya lahat ng palpakan sa kapaligiran na makikitang mararanasan niya. Mula sa opisina, sa kalsada, hanggang sa buhay nila. Sabi ko sa kanya, i-keep niya lang yung mga list na yon hanggang dumating yung sumunod na eleksyon. Yun na nga. Dumating na nga ang eleksyon. Inaya ko siya na sabay kami bumoto. Total malapit lang naman ang mga bahay namin sa isa't isa. At doon nakita ang pagkahaba-habang listahan na meron siya. May checklist siya ng mga kapalpakang nagawa. Pero hindi lang yon. Meron din para sa mga maayos na nagawa. Sabi ko na nga, parang mas maalam pa siyang kaysa sa akin. Kaya sinabihan ko siya na i-share naman yung listahan na yun sa akin. Kaya Inday, maaari po
sana ay i-play ninyo ang kantang Para Kay Sue. Para ito sa lahat ng Sue na natutong namulat sa katotohanan, sa tunay na hinaharap ng kanyang kapwa Pilipino. Mga natutong gumamit ng kanilang boses, hindi lamang para sa sarili, kung hindi, lalo na't para sa kapwa. Kaya naman, Sue, bumoto. Sue, bumoto. Sa dami ng beses na hindi niya manamalayan na nalalamangan na siya ng mga dapat nagbibigay serbisyo sa kaniyang natuto na siya. Kaya kayo dyan, bumoto ng may isip. Gayahin natin si Sue. Sue, bumoto. Pabtang kaya subumuto, 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 Kung hindi mo pa rin gets, panis ka.